Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So, meron nakapag-request nito, no? Na ayaw nila magpa-mention daw. Pag nagpapa-request kayo, hindi naman kayo hahabulin ni Jay Costura. Okay lang yan, pero kung ayaw nyo, diwag. Ito daw yung prediction sa 2025 kasi malapit nang matapos ang year 2024. So, looking forward tayo sa 2025. Ito yung mga prediction daw ni Sir Jay Costura. So, 2025. Kailangan mabahala tayo. Worldwide at sa mga Hello sa mga Nasranatics worldwide. abangers. Ayan, so ito na po at lalo na po sa mga bago kong subscribers, ito na po. Maglalabas na po ako ng predictions and premonitions this coming 2025. Ano ba ang year 2025 ngayon? Ito ba ay mabangis? Ito ba ay Babangis ito ba daw. ay positive or negative? Lagi ko na po itong sinasabi madalas na sinasabi sa mga past interviews ko na bago matapos ang year na to ay may malaking gulo na mangyayari or pagpasok mismo ng taon. Ba't may cat? Dalawang bansa ang magsasalpukan at hindi lingid sa kaalaman natin ay nagsisimula na po yun. 'Di ba doon sa sinabi niya na dalawang bansa ang magsasalpukan, lingid daw sa kaalaman natin ay nag-i-start na daw 'yon. So ano pang purpose nung hula na 'yon ay nag-i-start na? 'Di ba? Actually meron na yata ngayon, 'di ba? Kailangan din natin mag-imbak ng pagkain, kagaya nga po ng binigay kong warning bago matapos ang taon na to dahil sa pagpasok ng 2025, magkakaroon po tayo ng malaking problema sa pagkain. Magkakaroon ng rice shortage, water shortage, yan. So, isa po yan sa magiging malaking problema sa ating ngayong darating na taon. Madami Rice shortage daw. Ngayon, kailan 'yon? Hindi alam ko taon-taon naman yata may problem na ganyan. Tsaka napaka-generic nun, ano? Napaka-generic naman nung rice shortage na yan. nagsasabi Sabihin mo na rin, water shortage din. Kasi darating naman talaga yun pagka tag-init eh. Gusto mo naman, sabihin mo, uulan ng malakas, no? Babagyo. bakit ang mga card readers, ang mga tinatawag na may mga third eye, bakit palagi sinasabi na puro negative ang pinapakita sa kanila? Kami po ay gabay lamang, kami po ay nagbibigay ng babala. Kasi yun kasi yung kaya negative lagi ang sinasabi. Yun kasi yung magandang panoorin. Kasi sino ba naman ang manonood sa'yo pag sasabihin mo na, ay, uunlad ang Pilipinas. Magkakaroon tayo ng magandang ekonomiya. Di ba? Hindi kasi thrilling panoorin yon. Kahit sa mga balita, di ba? Wala naman nagbabalita sa TV Patrol ng ng yung mga meron man pero bibihira, pero ang talagang kailangan ibalita yung mga negative talaga. Hindi lang naman sa pagiging psychic yan eh. Kadalasan may good news rin naman yung katulad na lumalaban ang piso sa dolyar or 'di ba, may rollback sa pero kadalasan pag yung mga balita kailangan talaga yung may impact. 'Di ba? Lahat naman po tayo ay binigyan ng Diyos na kakayahan. Kaya lang, may mga taong kagaya ko na masyadong bukas at tinatawag na sixth sense. Sixth So sa akin, sense. nagkakaroon ako ng mga panaginip na bago mangyari ay pinapakita mo na sa akin yun ang tinatawag na precognition dreams. So isa nga po sa mga pinapakita sa akin ang kaguluhan na magaganap o tinatawag na pagsasalpukan ng malalaking bansa. So dito po papasok na kailangan nating ipaghanda ang ating sarili. Ito naman yung
Yung 'di ba kailangan ang purpose niya pinapaghanda daw tayo. Sabi ni Sir Jay Costura, pinapaghanda. Ngayon, ang sa akin, useless kasi ito eh. I'm so sorry po useless din ang sinasabi mo kung hindi mo sasabihin kung kailan. Hindi mo rin kami matutulungan yan. Alam mo, maidudulot lang sa amin yan, Sir Jay Costura. Pangamba. Kaba. 'Di ba? Yung may magigera, 'di ba? Walang maidudulot sa atin na yan eh, na maganda eh. Pangamba, hindi makatulog sa gabi. Okay lang sana kung halimbawa yung mga mangyayari, bibigyan mo ng date. For example, nakakakita ako ng malagim na sakuna na mangyayari sa dagat. Hindi ko na-questionin yung power mo na talaga nakikita mo nga lang. Ang kailangan namin malaman, kailan ba yon? Kasi kung puro ganyan yung sasabihin na may nakikita akong ganito na hindi mo naman sabihin kung kailan, wala tayong paghahanda na gagawin. 'Di ba? Hindi mo may expect na kapag sinabi mong ganyan, maghahanda na tayo agad ngayon. Hindi mangyayari yun. Kaya kailangan ma-determine mo kung kailan yan. Dahil hindi naman magiging aware ang tao dyan kung hindi mo bibigyan ng date yan eh. Mangyayari at mangyayari pa rin yan. Sa pagkain. Or isa pa, pangalawa pa. Kapag sinabi mo kasing vision yung nakita mo, kasi yun ang palusot kadalasan ng mga psychic. Ito matagal ko na sinasabi to eh. Pag vision yung nakita mo, when you say vision kasi, mangyayari talaga yon. Kahit anong gawin mo, mangyayari yon. Hindi mo pwedeng yan, kasi pag vision kasi, yung vision na yan, yan yung ginagawa ng mga propeta, di ba? Si Propeta Juan, may vision siya sa Apokalipsis. Propeta Ezekiel din. Pag sinabi mo kasing vision, nakita mo na yon na mangyayari talaga. Wala makakapagpabago dahil yun itinakda ng Diyos. Gusto ng Diyos yun na mangyari. Kapag sinabi mong vision, gusto ng Diyos na mangyari yun. Wala ka magagawa doon. Ngayon, ang gusto ko sabihin, kung yun ay itinakda, anong sense ba't kailangan sabihin mo pa sa tao yun? Para makaligtas yung mga tao doon sa mangyayari na yon? Bakit pinapangunahan mo ang Diyos? Tinakda na ng Diyos yun, eh. Kung totoo man yun, kung ano man yun, shut up ka na lang. Let's say, halimbawa, may vision ka, nakita mo yung eroplano babagsak. Maraming mamamatay. Kung nakita mo yun, shut up na lang. Hayaan mo na lang na mamuhay yung sasakay sa eroplano na yun ng mapayapa hanggang dumating yung time na yon na wala siyang iniisip. 'Di ba? Kasi hindi mo unang-una kahit sabihin, let's say totoo nga naman, kahit sabihin mo yon, hindi mo na pwedeng contradict, tinakda na ng Diyos yung vision eh. Maliban na lang kung mas marunong ka sa Diyos. Yun, pwede mong kontrahin na, wag mong gawin yan. Kokontrahin ko yan para makaligtas yung mga tao. Gusto nga ng Diyos na hanggang doon na lang ang buhay nila eh. 'Di ba? Yun kasi ang tinatawag na vision. Nakatakda na yun. Kahit anong gawin mo doon, pag ginusto ng Diyos na mangyari yun, mangyayari at mangyayari yun. Kaya hindi ko nakukuha yung punto neto, eh. Sa darating na eleksyon. Ano ba yung purpose? Sige, kayo, yung mga naniniwala kay Jay Costura, ano ang purpose? Ba't kailangan niya sabihin yon? Bakit kailangan niya sabihin yon? Na hindi naman sinasabi kung kailan yung date nun. Para warningan tayo. Paano tayo mawawarningan kung hindi natin alam kung kailan mangyayari yon? Ano yun? Araw-araw tayo maging praning hanggang dumating yung time na yon? Wala naman na tayong peace of mind nun. Di ba, men? Ay medyo magulo po talaga. Hindi na po. Ano sabi nito? Sa darating na eleksyon ay medyo magulo po talaga. May election bang hindi magulo sa Pilipinas?
Laging may eleksyon, lagi may gulo, lagi may dayaan eh. Pag eleksyon eh. Wala namang eleksyon na hindi magulo sa atin eh. Hindi, meron ba? Baka may eleksyon na walang nagreklamo. Meron ba eleksyon? Local, may nagre-reklamong ganyan, magulo din. May patayan pa nga halos tuwing eleksyon eh. Hindi na po bago din na magulo talaga ang politics. Pero sa politics na darating sa US o sa ibang bansa, doon po magsisimula ang gulo na pinapakita sa atin. Di ba tapos na yung presidential election sa US? Anong politics na, daw? O sa ibang bansa, doon po magsisimula ang gulo na pinapakita sa atin. Doon daw magsisimula. Di ba tapos na yung sa US? Sa politics na darating sa US. Sa politics daw na darating sa US. Anong politics? O election? Hindi niya masabing election kasi tapos na yung election. I don't know. Sa local, may iba pa bang election na mangyayari sa US? Kasi yung sa presidential tapos na, di ba? Sa ibang bansa, doon. Kung halimbawa nagsimula ang gulo doon, anong kinalaman ng Pilipinas doon? Doon sa pag-elect ng presidente ng US, may kinalaman tayo doon kasi involved yun sa foreign relation eh. 'Di ba? Pero yung mga local election sa US, kung meron man meron ba? Mga taga-US. 'Di ba magsisimula daw doon ang gulo. Paano madadamay ang Pilipinas doon? Magsisimula ang gulo na pinapakita sa atin. Isa pa sa mga pinapakita sa akin, mas matindi po ang climate change na mangyayari ngayon. Generic. Kahit sino naman na na activist na sangkot diyan sa climate change. Lagi naman nila sinasabi yan kahit hindi manghuhula. 'Di ba? Napatindi na talaga ang climate change. Masyadong generic ito. 2025. Paiba-iba ang panahon. Mas malakas ang bagyong papasok sa darating ng 2025. The force of the storm surge, and that's the Naman na yan eh. Hindi na hindi na kailangan ng hula dito eh. Scientific naman yan eh. 'Di ba? Yung global warming na yan, yung climate change na yan, noon pa yan eh. caused by the low pressure and the extremely high winds just sweeping. Madami nagsasabi, kaya naman namin makita yan, kaya naman namin mag-predict yan. Pero po ito ay isang babala sa atin na kung dumaan man tayo sa malalakas na bagyo sa mga nagdaang panahon, ito po ay iibahin natin. Mas malakas po ang papasok ng mga dilubyo, mga bagyo ngayong 2025. Let's say totoo nga naman yung kailan 'yan? Hindi mo pa rin masasabi. 'Di ba? Kailan 'yan? O let's say may katulad doon nakaraan pwede kasing ganito mangyari. Hindi pagka may darating na bagyo, maging prepared na tayo. Lahat naman tayo ganun ang ginagawa pag may bagyong darating eh. Kahit nga malayo landa yung darating na barko, na bagyo. Di ba, min? Ang tanong kasi dyan kung kailan. May time kasi na katulad nung nakaraan, expected daw na malakas yung bagyo. Tapos hindi naman naramdaman dito sa Metro Manila. Di ba? Kasi for me, fear lang ang nito eh. Hinahatid nito sa mga kababayan natin eh. Lahat ng sinasabi ni Sir J. Costura dito kasi, hindi ko naman sinasabing hindi magkakatotoo, pero na yan eh, may trend na dyan eh. Kahit walang J. Costura, sinasabi na rin ng mga expert talaga yan. Kaya lang sana kung psychic ang advantage kasi kung psychic ka, ikaw yung pinaka-accurate sa lahat eh. Supposed to be. Dapat kung ikaw ay psychic, dahil psychic ka, navivision mo, ikaw ang pinaka-accurate sa lahat. Dahil supernatural yung power mo eh.
Dahil kung mapipredict mo yan na ano, sabihin mo sa amin kung kailan. Hindi pwede yung basta may darating, basta may masusunog na gusali, basta may... Di ba, men? Yun ang advantage mo. Kasi kung ganyan din lang ang sasabihin mo, wala ka nang pinagkaiba dun sa mga, ano, dun sa mga weather researcher. Di ba? Sa nakikita ko din ngayong 2025 ay merong mga insektong lalabas sa iba't ibang lugar. Insekto lalabas. I see black bugs, tapos para bang sinaunang panahon na magsisilang Ang tanong, kailan? O let's say, totoo nga naman, ano? Ayoko nang kontrahin si Sir J. Kailan? Hindi mo rin masasabi kung kailan. Ito ang mangyayari niyan. Pustahan tayo. Balikan natin yung mga dating hinula nito. May mga hindi nagkatotoo dun eh. Ngayon, naalaman nyo na ba? Tingnan natin yung mga prediction nito dati. Itong mga sinabi niya dito. Let's say, malay mo magkakaroon na naman ng katotohanan yan. Hindi natin masasabi. Pero, ang gusto kong mangyari, balik tanawin. Sorry dun sa nag-request nito, pero babalik tanawin ko yung mga sinabi ni Sir J. Costura. J. Costura, 2023 prediction. Yung bago mag 2024. Para malaman natin kung nagkatotoo to, no? Prediction 2024. Bakit nga ba tinatawag si Jay Costura bilang Nostradamus ng Pilipinas? tinawag akong Nostradamus ng Pilipinas year 2000. Ito, prediction 2023 to ah. Ano ba yung latest nito? Kailan to? December 28. Oh, December 18. So, nagkaroon ako ng premonition regarding doon sa Xiamen Airlines na sasadsad sa NAIA. So, usually, Ano yung post mo? talaga ako sa O ito ha. Ang sabi mo dito sa premonition niya, yung Xiamen Airline, bad dreams strike again, Asian Airline, will explode. Sabi mo. Tapos may number ka, I saw rumble. Ang rumble mo pa, RA eh. Explode ang sabi mo dito eh. Pero nung sumadsad yung eroplano, hindi naman explosion yun eh. Sumadsad yun eh, Xiamen Airline eh. Naalala niyo, Xiamen Airline sa NAIA? Tingnan nga natin yon. Xiamen Airline. Hindi naman nag-explode yun eh. Confirmation bias yun nangyari. Huwag niyo sasabihin at least alam niya na may mangyayari sa aeroplano. No, mali. Xiamen Airline crash in Manila. Hindi naman nag-explode. Ang sabi mo, explode eh. Tingnan nga natin yung balita na yon habang hinihintay natin. Hintay natin Yan yung prediction niya daw. social media account ko sa Facebook ko ng mga kaganapan. So, mga warning signs. That was the first Ayan nag-explode ba yan, men? Explode ba yan? Hindi naman nag-explode yan, sumadsad yan eh. Na mo lang, nagkataong eroplano lang. O let's say, let's say, totoo. Ayoko na makipag-argue. Malay mo, totoo nga naman. Malay mo yung explosion na sinasabi niya, synonymous yon sa pagsadsad. Kahit hindi. O let's say, synonymous na sa pagsadsad yung explosion. Ang tanong doon, since na na-predict mo yon, hindi mo naman na-provide yung date eh. Wala rin naman na itulong yung prediction mo eh. Oo, yes nga naman, nasabi mo, nasabi mo na may mangyayari doon sa eroplano. Pero hindi mo rin nasabi, wala din naman tulong na naibigay eh. Nakukuha nyo ba mga kababayan ko? Kahit na na-predict niya yan, hindi niya naman nasabi kung anong date. Wala din. time na nag-viral siya regarding doon sa Xiamen Airlines. Ay, ako, Diyos Kasi ko. specific ako na nag-post doon. Hindi naman specific. Sabi mo explode eh. Sadsad na Asian Airlines. Yun ba sinabi mo? Nagsadsad? Ang nakalagay sa post, explosion eh. Ano ba naman? Explode, will explode. Ano ba sa Tagalog ng explode? Sadsad ba? Tingnan natin, Tagalog. Explode.
Explode. Ayan o. Explode Tagalog. Pumutok. To erupt. To burst. Asa na sadsad yan, men? Sabog. Hindi, yung mga fan ni Jay Cuses, sabihin naman at least na may nahulaan siya na nangyari sa Nagpo-post aeroplano. talaga Diba? ako sa social media account ko. Interviewed by the other channel. Nagbigay ako ng babala regarding sa sakit na dala ng hangin. But this time, 2020, Ito, pinagmamalaki niya yon yung sakit na dala, yung sa COVID daw yon. Yung sa sakit na dala ng hangin. 'Di ba? Ang sabi niya noon, may nagbabadya daw sakit na dala ng hangin. Eh maraming uri ng sakit ng hangin, hindi lang naman COVID. Tsaka kung nagbabala ka, let's say nagbabala ka, may naitulong ba yung babala mo? Hindi mo nga, okay lang sana kung ang sinabi mo nung time na yun, men, magkakaroon ng pandemic. Di ba sinabi mo na, sakit ng dala ng hangin. Ano ba yung mga uri ng sakit na dala ng hangin? Yung mga airborne disease, ano ba yung mga yan? Ang daming pwedeng ganon. Masyadong broad eh. Airborne, yun ang lagi niyang pinagmamalaki yung nahulaan niya daw yung COVID. Ayan o, measles, common na ito mga to eh. Measles, tuberculosis, chickenpox, influenza, pertussis, respiratory, syncytial virus or whatever. Di ba? Ang daming airborne disease, hindi lang yan. Lahat yan pwedeng kumalat. Pero hindi mo na specific eh. Okay lang sana kung ang sinabi mo doon, magkakaroon ng pandemic, yon pwede pa. Pero yung sakit na dala ng hangin, masyadong broad yon. May mga nagagalit na sa akin yan. Panay ang kontra kay O, tinanong natin dito sa 2024 prediction kung nangyari nga. Tingnan natin itong mga 11 months ago, January 11 niya na ilathala. hello Ito, sa mga Nostronatics worldwide, sa mga abangers at saka bagong subscriber ko. Ayun sa sobrang busy ko guys, hindi agad ako nakapag-upload ng prediction ko for this 2024. Pero hindi pa po huli ang lahat. So, now, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na last 2023, guys, sa mga Nostronatics worldwide, sa mga nakasubaybay sa akin, madaming bagay ang mga tumatak sa akin noong 2023, no? Isa na doon is yung pagkakaroon nga ng virus, which is ang magiging affected part is yung sa utak, which is yun ngayon sa Nipah virus. Sobrang Hindi, ang sabi mo nun, mas malala pa sa COVID. Tingnan nga 2023 na prediction na ito. Inaano niya yung yung mga prediction niya eh. 2023 na prediction ni Sir Jay Costura. 'Di ba? Tingnan natin, doon tayo bumalik. Yung ang sabi mong ganon, specific ang hula mo noon. 'Di ba? Wait lang Dito tayo magbalik bago tayo tumahak doon. Ayan, isa siya sa mga psychic na nagkaroon ng premonition Yan yung mga na yan. Katulad nito na Pinas, be ready, you really don't know what I saw. Famous bar burning like hell, terrorist attack will rain, leader will fall. Nangyari ba yung mga yan? Di ba? Hindi naman nangyari yung leader will fall. Ano yon? Masyadong pag nagbibigay kasi siya ng prediction, shotgunning po kasi isa sa mga technique na mga psychic, shotgunning. Yung para kang dumakot ka ng isang dakot na buhangin, tapos sa bibig ng bote, babatuhin mo. May mga papasok, may mga hindi, wala kasing specific sa sa mga hinuhula niya eh. So kung ano lang yung malapit doon, yun lang yung mamarkahan natin. panaginip. Sa katunayan, isa siya sa mga psychic na nagkaroon ng premonition tungkol sa naganap na pandemya. Sa papasok na taon, ito naman ang kanyang prediksyon. Tingnan natin yung prediction. Let's go back muna sa year 2020. I was being interviewed by the other channel.
nagbigay ako ng babala regarding sa sakit na dala ng hangin. But this time, 2023, I had a dream regarding doon sa sakit na it's not a rabies, pero tatamaan kasi yung brain ng isang tao. Para siyang magwawala siya. Parang nawawala siya sa sarili. O, di ba? Yun na sinabi mo, nagwawala sa sarili. Nipah virus ba yon? Tingnan nga natin yung signs and symptoms ng Nipah virus. Sabi mo pa nga, kakalat yan. Hindi naman umabot dito sa atin yan eh. Nipah virus. Tingnan natin kasi sabi Ayan nga, wala namang dyan eh. Wala namang sinasabing nagwawala dyan eh. Ito yung mga signs and symptoms: fever, headache, cough, sore throat, brain swelling, encephalitis, which can cause confusion, drowsiness, seizure, and coma within 24 to 48 hours. Diba? May sinasabi ba dyan, nagwawala? Tapos basta ang kinonect lang, sakit daw sa utak, Nipah virus, naman talaga yon, brain swelling, encephalitis. Yun na yung dinugtong niya, pero yung mga nagwawala na yun, wala, nakalimutan nyo na, kasi hindi naman totoo eh. Di ba, men? Pinipili niya lang yung nagmamatch. Patuloy tayo. Hello sa mga Nostronatics worldwide, sa mga abangers, sa mga OFW nating mga subscriber, at saka sa mga upcoming subscriber pa natin. Magandang araw sa inyo. Ilang araw na lang po ay papasok pinapakita sa akin. Forward natin. Ano nga ba ang mga predictions ko ngayong 2023? Madaming nagtatanong bakit si Jay Costura hindi na masyado nagpo-post ng kanyang mga premonitions. Yes, Kasi, bihirang tumama. as much as possible, ina-avoid ko ang pagpo-post sa social media account ko ng mga premonitions ko. Why? Kasi sa mga nagdaang taon, lalo na pagpasok ng COVID, which is unang pinakita sa akin bago siya mangyari, nagkaroon ako ng sa sarili na sobrang stressful ang mga nangyari sa atin. So, to avoid that kind of negative energy, Kahit hindi naman, kahit hindi mo naman sabihin yun yung na-predict mo sa COVID, na-stress naman talaga lahat ng tao nun eh, kahit hindi mo sabihin yun. Hindi naman ikaw ang pinapakinggan ng buong mundo eh. Hindi ka naman kilala ng mga taga-US. Maliban na lang kung Pinoy yun na nakasubscribe sa'yo. Diba? Hindi ka naman kilala ng mga para bang ang dating ikaw yung source ng kaya na-stress yung buong. Hindi ganun, diba? iniiwasan ko ang pagpo-post ng mga predictions ko or let us say mga warning. But there are times talaga na hindi ko napipigilan Forward na natin yung prediction mismo. O overtime na ako. Bakit kailangan natin mag-ingat? Kasi madami akong kaguluhang nakikita. Isa pa nga yan eh. Yung pag-iingat, wala nang magagawa yan kung vision yung nakikita mo. Dahil ginusto ng Diyos yun. May nakikita nga akong kaguluhan. I see uniforms, active uniforms na I'm in the middle of the war against two countries. Hindi lang two countries eh. So basta meron akong nakikitang Normal naman na yan, yung gera. Yung nakaguluhan within power, and then sa bansang Amerika naman. Masyado generic, ano? Sa US ay medyo hihina ang ekonomiya nila at magiging magulo din when it comes to politics, no? Meron pa akong nakikita magkakaroon ng isang malakas na lindol. Hindi naman siya tatama sa Pilipinas, pero Asian country siya. May nakikita akong pagragasa na naman ng tubig wherein yearly naman sa Japan meron eh. Mga generic ito, yung mga nakikita. Ito ha, I'm so sorry mga kababayan ko.
doon tayo sa specific na ano, na yung sa Pilipinas. Kasi, kahit ako sabihin ko, may masusunog na gusali. Some part of the world may nangyayari ng ganyan ngayon, nasusunog na building. Pwedeng sa China, pwedeng sa Europe, pwedeng sa US, 'di ba? Masyadong broad ito, yung sa Pilipinas lang. Over a glass of two, yun po ay based sa California. Nandito ang pagiging aggressive ng isang taong carrier, yan. Ito yung virus na sinasabi niya. Mas higher form. Basta pa, Sabi niya dito yun po ay based sa California. Nagbigay ako ng babala doon regarding sa pagpasok ng panibagong sakit wherein yung utak ang tatamaan, no? Parang siyang rabies pero mas higher form. Basta pa nandito ang pagiging aggressive ng isang taong carrier, yan. And totoo ba yun? Nipah virus, ganun ba? Yun yung kiniklaim niya eh. Tamo, nung time na sinabi niya na Nipah virus na yun, wala na, hindi niya na minimension yung pagiging aggressive. paano ko ba nakikita ang mga premonitions ko? Sa mamamagitan po ng mga panaginip ko. And pag may time ako mag-isa, I make sure I put myself into Doon tayo sa Pilipinas. May Pilipinas na overtime na eh. magkakaroon ng problema tayo dyan. And may nakikita na naman akong new artist na uusbong na pag-uusapan din sa larangan ng showbiz. Ang Masyado generic pangalan or ang ano niya is starts with letter R, yung pangalan Rakal! niya. And Uy, pwede. Kaya lang, prediction ito ng 2023, 2024 si Maris Rakal, di ba? Ayan 2022 niya pinredicto. Kaya lang, nakikita ko pa 2024 si Maris ay Rakal. madaming Sino sumikat ng R? Sino yung sumikat ng R nung Di ba kasi diretso yun kung sino? siya ang mangyayari ngayong 2023 ang pinag-uusapan na hindi 2024. taon. Ayan, so mag-ingat-ingat po tayo lalo na sa pagmamaneho at isang trahedya ang mangyayari sa karagatan. Ayan, mag-ingat po tayo sa mga biyahe natin. At isa pa, lagi kong pinagdadasal na sana hindi mangyari ang tinatawag na yung maipapanganak na bata na pag-uusapan talaga ng lahat. Kasi laging paulit-ulit sa panaginip ko yun. At meron akong nakikita na isang aparisyon na mangyayari sa parte ng Mindanao. So, malaking pagliliwanag. Meron bang nangyaring gano'n noong 2023? 2024 may nangyari noon? Wala naman nangyari noon eh. Ang mangyayari doon. So, isang aparisyon na mangyayari sa parte ng Mindanao. Wait lang, may pinanganak ba na kakaibang bata? May sinabi siya dito eh. Isang aparisyon na mangyayari sa Natin yung maipapanganak na bata na pag-uusapan talaga ng lahat. Maipapanganak daw na bata. Meron ba nangyari noong 20... Actually, 2020 niya pa sinasabi yan eh. May cross daw yun sa noo. Yung bata na yon. Tapos ngayon, sinabi niya na uli. Ngayon, hindi nangyari. 2024. Hindi na uli nangyari. Ewan ko kung sa 2024 mangyayari may pinanganak na eh. Hindi pa naman tapos. May ilang araw pa naman tayo, di ba? Kasi laging paulit-ulit sa panaginip ko yun. At meron akong nakikita na isang aparisyon na mangyayari sa parte ng Mindanao. So, malaking pagliliwanag ang mangyayari doon. Magbabago ang kulay ng langit pero sa area siya ng Mindanao. Ayan. Di ba? Meron naman talaga na nangyaring nagbago ang kulay ng langit, yung orange. Pero hindi siya sa Mindanao eh. Di ba? Hindi siya sa Mindanao nangyari. Yung apparition na yon, nangyari ba yon noong 2023? 2023 ang pinag-uusapan natin, hindi nangyari. Kaya lang, yan ba, natandaan nyo ba yan? Hindi nyo na natandaan yan kasi nga hindi nangyari. Pero pag nangyari yan, matatandaan nyo yan. Ay, yan yung idadagdag na naman ni Jay Costura sa record niya yan.
Yung apparition na yan, nahulaan ni Jay Costura yan eh. Kaya lang hindi nangyari. Kaya hindi niya pwede idagdag sa ano. Nakikita niyo yung pagiging unfair. Magtatapos na ako dahil lampas na akong 30 minutes ha. Nakikita niyo yung pagiging unfair ng hula niya. Every time na may dinadaldal yan, may sinasabi yan si Sir Jay Costura na ganito ang mangyayari, ganyan, ganyan, ganyan. Pipiliin lang doon yung mga malalapit, yung mga pwede niyang i-relate doon sa hula niya at yun ang ilalagay niya sa record niya. Pero yung mga sablay na hula niya, kakalimutan na ng tao yun. Kasi meaningless na yun eh. Yung bumagsak na leader ba, nangyari ba yun? Hindi naman nangyari yun eh. Di ba? Pero yung mga bulkan na sumabog, di ba? Yung magkaroon ng malakas na bagyo, di ba? Pwede niyang ilagay sa ano niya. Kaya lang, ang problem doon, normal naman na nangyayari yun, yung mga ganon. Natural calamities yun eh. Di ba? Normal na nangyayari yun. Ang problem lang kasi, pag may mga napipredict siya ng mga aksidente, ng mga sakuna, walang date, useless din. Kung gusto mong makatulong sa tao at kung gusto mong balahan yung, o magbabala sa mga tao, sabihin mo kung kailan. Psychic ka eh. Kaya lang, sasabihin mo, wala eh. Basta sinabi lang, anong silbi nung hinula mo? Wala din. Di ba, men? Hindi kayo, bahala kayo kung maniniwala kayo dyan, ano, naipakita ko naman na kung may mga hindi nagkakatotoo sa sinasabi niyan, pero hindi nyo nare-recognize. Kasi nga, meaningless naman na yun. Sa kanyo lang siya maaalala pag may nagkatotoo na doon sa sinabi niya. Na, which is napakabihira. Katulad nga ng eroplano, ang nangyayari lang, ang naalala lang natin yung eroplano eh. Pero ang sinabi niya pala doon sa eroplano, nag-explode daw. Hindi naman nag-explode yung Xiamen Airline eh. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, kaya nga talaga literal na hula talaga. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye.